Isang magandang araw mga kababayan, ito po ang News That Matters at ating panonoorin dito itong si VP Sara mga kababayan na kung saan binatikos ni VP Sara ang talamak at patuloy na katiwalian sa paggamit ng pondo at mga anomalya sa budget mga kababayan. Syempre hanggat nandyan yung mga leader ng mga sindikato ng mga talamak na buhaya wala talagang mangyayari mga kababayan. Ang tanging solusyon lang dyan is mag-resign siya o kaya junta at saka kilos protesta ng people power mga kababayan upang umupo itong si VP Sara natin. Napalitan itong si Bongbong Marcos mga kababayan. Eto, bago tayo tumulak sa video na to, huwag nyo munang kalimutan i-share, like, subscribe nang sa ganun updated po tayo sa mga balita dito sa ating bansa mga kababayan. Eto, tumulak na po tayo sa video na to. Hindi lang pala yung 2025 budget ang merong problema. 2024 as early as 2023 ay meron ng mga nakitang mga anomalya doon sa budget. So alam na natin na merong problema sa budget. Alam na natin kung sino yung mga tao na may kagagawan noong anomalya sa ating budget. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin nananagot. Puro lang investigasyon. Samantala sinabi ni VP Duterte na bukas siya sa posibilidad na ilabas ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito ay matapos hilingin ng Akbayan Party List sa Office of the Ombudsman na isa publiko ang SALN ng Pangulo at ng Pangalawang Pangulo. Nandun naman na yung request at ang ine-expect ko ay ibibigay sa kanila ng Ombudsman dahil kasama naman yan sa narrative ng mga yellow, ng mga pink, ng Akbayan, ng Makabayan at ng Marcos administration yung paghahabol sa akin. In fact, doon sa impeachment complaint, makikita nyo na isa doon sa articles of impeachment ay ang aking SALN. So hindi mahirap sa kanila na kunin yung SALN na yan. Malinis po yan si VP Sara, walang bahid na korupsyon. Ang lit-lit nga ng budget niya, pinag-isipan nyo pang gusto nyo pang ilabas yung SALN niya. Ilabas mo nga Madam VP Sara. Etong mga gusto kong lumabas, itong sila BBM, yung mga yan, yung mga buhaya na yan, sila Romualdez, sila Ko, yan, given na yan si Ko, na talagang nagpayaman yan, wala namang ginawa kundi nangurakot at nagnakaw yung mga yan. Sila yung mga kawatan dito sa ating bansa, mga kababayan, na alam na natin kung sino yung tinutukoy natin, kaya't hanggat hindi pa sila nakukulong, wala ho tayong peace of mind mga kababayan. Na ang tanging solusyon lang ho dyan ay mag-resign po sila para naman may balik yung mga tiwala, lalong-lalo na yung mga ibang bansa, yung mga leader sa iba't ibang bansa na babalik yung tiwala dito sa ating bansa mga kababayan. Na kung saan kahiya-hiya ang sinapit natin mga kababayan, yung mga corruption na yan, nakakahiya po. Itong susunod na video mga kababayan, nakikita nyo dito sa screen na to, itong si Leila de Lima mga kababayan na EPAL. Kung saan sinupalpal ito ni Congressman Paulo Marcoleta. Ito ay anak ni Senator Rodante Marcoleta mga kababayan. Pagkatapos po ng video na to, mapapanood din natin itong si Toby Chanco. May pasabog po siyang pasasabugin dito sa video na to mga kababayan. Ito, pakinggan na po natin itong si Leila de Lima na kung saan sinupalpal ito ni Paulo Marcoleta mga kababayan. Ang kanyang mandato. We therefore call on our colleagues in the House to swiftly pass this bill while strongly urging the President to certify this measure as urgent. In more than 3 months, since the issue on ghost flood control projects made national news, it bears recognizing that substantial milestones have come up from all our legislative hearings and briefings. For one, we have encouraged a more meticulous scrutiny of the items for the 2026 General Appropriations Act. Another is that many pieces of information on corruption and on the thievery of the people's funds among fellow public officials have been revealed to the public. However, what has been done to and with these pieces of information so far remains to be seen. As of November 4, 2025, the Independent Commission for Infrastructure has made 4 recommendations to the Ombudsman for the investigation of anomalous projects.
The proceedings that resulted in these 4 recommendations have been kept private, leaving the public in the dark as to the whole process. Nung mga nakaraang linggo po, sabi po ng ICI ay isa sa publiko po nila ang kanilang mga hearings, pero magpahanggang sa ngayon ay wala pa rin pong hearing na nasasaksihan. Talagang wala ho tayong masasaksihan na hearing, kasi itong gobyerno natin mga sindikato. May pinagtatakpan po sila dito, kaya itong mga ICI na yan na tinatag nila, wala namang pangil to, wala namang karapatan manghuli, walang karapatan magpa-hold ng departure sa mga government official or sinong mga Pilipino na gustong umalis dito na takasan yung mga kinaso sa kanila. Wala hong power tong ICI na itinatag ni BBM. Galing po sa kanila. And these recommendations for investigations have remained what they are so far. Rekomendasyon pa rin at mga orders for submissions of counter affidavits that are being refused acceptance. Parang ginagamit lang mga legal tactics para mapatagal na makatakas ang mga nararapat na patawag na. Panay tayo issue ng subpoena, ngunit dahil ito hindi tinatanggap, nananatiling at large pa rin yung mga dapat ipatawag. Tama. Samantalang napakarami ng mga overseas Filipinos na namamataan na yung mga tao, nalalaman, tinuturo sa atin kung saan namamalagi ang mga dapat pauwiin, pero wala pa rin tayong ginagawa. Alam nila kung saan yung hotel na namamalagi. Sabi nila, Centro Canalejas de Madrid. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin napapauwi yung mga taong. Pero pag gusto nilang ipakulong, nagagawa nila. Pero pag alam nilang kaalyado nila, tikom yung kanilang mga bibig at ang dami nilang dahilan na ayaw pa iwin si Saldico. Ang dami nilang alibay. While we understand the constitutional protection of being innocent until proven guilty beyond absolute doubt, the people demand for accountability. This call for accountability is not a mere public sentiment that we as leaders just acknowledge. It is a challenge and duty embodied in the Constitution's Article 11 in all its 18 sections. Public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. Ilang beses na po paulit-ulit na nababanggit ang mga pangalan sa nakaraang 3 buwan. Paulit-ulit na rin na sumisigaw ang mga tao. Kailan meron makukulong? Kailan mananagot ang mga salarin na ito? We thank the ICI for all their service since their establishment in September. However, it has to be asked, kapag natapos na ang mga rekomendasyon ng ICI, ano po ang mangyayari sa komisyon na yan? Ito po ba'y mabubuwag na pagkatapos ng mga rekomendasyon? At ano po ang recourse ng komisyon na ito now that some personalities publicly called out for involvement have merely left the country and refused to cooperate? Panay ang send natin ng subpina sa bahay. Alam mo naman natin na iniiwasan yung subpina. At alam na natin, natunto na natin kung nasan siya ngayon. Ano pa ang mga susunod na hakbang na dapat nating tahakin? Hantay na lang ba natin sila? At wala tayong gagawin. Continuity and reliability as well as the power to enforce compliance with the legal procedure are just some of the many needs House Bill number 44536 to address in the institutional fight against infrastructure corruption. We have to beat the allegations that the responsibility for justice has befallen upon the will of some people, instead of emanating from the people. Ibalik natin sa tao ang kapangyarihan ng hustisya at integridad. Sabi nila, baka naman nawe-weaponize lang itong komisyon ito para habulin ng mga kalaban.
Yung mga investigasyon, napupunta raw sa Davao. Wala naman flood control doon. Samantalang may mga flood control project sa Bicol. May mga ghost project na Coliseum sa Bicol at sa Iloilo. Bakit hindi yun ang iniimbestigahan? Balik po natin sa tao ang kapangyarihan ng hustisya at integridad. Again, we thank the Committee on Reorganization under the leadership of Congressman Plato for heeding our call and scheduling our House bills as soon as it did. Thank you as well to our resource persons. We hope to be productive in our meeting today. Thank you very much, Mr. Chair. Pero ang ginagawa ngayon ng kongresista, ginagawa nila ng authority itong ICI para makapagpakulong naman sila. Pwede silang makapag-hold ng departure yung gustong tumakas dito sa bansa natin para meron din silang authority na makapagpakulong, pwede silang magpa-contempt. Ganyan po yung sinusulong dito sa batas dito sa Kongreso, mga kababayan. Sila Ombudsman Remulla, hindi naman pinapansin niya, wala namang ginagawa, kundi iba ang kinakasuhan, itong si Senator Bato. Pero kung gugustuhin lang talaga ni Ombudsman Remulla na gagawin yung trabaho niya, mga kababayan, mapapauwi talaga yan si Saldico. Kung talagang fair lang siya, kung talagang neutral siya, wala siyang kinikilingan, kaso, sino nag-appoint sa kanya? Ang presidente. Tuta pa rin, aso pa rin. Sila Tito Soto, aso pa rin. Sila Lacson, aso pa rin ni BBM. Itong sila Trillanes, itong mga ICI, lahat aso nila. So, ang mangyayari talaga dito hanggat matapos itong, huwag natin hintayin na mag-2028 magkakaroon ng election, hindi pa nakakauwi itong si Saldico, mga kababayan. Huwag natin hintayin na ganun, na niloloko tayo. Kailangan natin kumilos, magkilos protesta tayo, huwag tayong matakot. Dahil paglalaban natin yung karapatan natin sa Pilipino, mga kababayan. Niloloko lang tayo ng gobyerno na to. Thank you, Congressman Mark Marcolita. Mr. Chair. Can I recognize pong San Fernando? Thank you, Mr. Chair. May I be allowed to deliver my sponsorship remarks? Thank you, Mr. Chair. Mga kasama, sa ating mga panauhin sa Committee on Reorganization, 106 days na po ang nakalipas. Binibilang ko, Mr. Chair. 106 days na po ang nakalipas mula nang nagsona ang Pangulong Bongbong Marcos. 84 days mula ng unang Blue Ribbon hearing. At 61 days mula nang nabuo ang Independent Commission for Infrastructure. Talagpas 3 buwan na lumipas, wala pa rin nakukulong. Wala pa rin napapanagot. Totoo po, Mr. Chair, na hindi dapat madaliin ang mga proseso. Dapat matiyak na matibay at walang lusot ang sino mang masasampahan ng kaso patungkol sa flood control scandal. Pero hindi rin dapat ito maging dahilan para maging napakakupad ng paggulong ng hustisya at halos wala nang mapanagot sa greatest corruption scandal in recent history. Mr. Chair, mga kasama, sa nagdaang bagyong Tino at Uwan, 219 po ang naitalang namatay. 6.5 million ang bilang ng mga apektadong Pilipino at nasa 337 million pesos ang halaga ng pinsala sa kabuhayan at infrastruktura. Nakakapagod man po itanong, pero ilan pa ba ang dapat mamatay? Nako po. Ilang bahay pa ang dapat malubog? Ilang sakahan pa ang dapat na masira para makuha ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ang hustisya? Totoo lang, hindi naman po dapat tayo pumili kung dapat bang bilisan o matiyak na may masasampahan ng kaso at makukulong. Dapat pagsamahin po yun. Dapat mabilis at tiyak na may gugulong na ulo kahit sino pa yan. Tama. Ang sitwasyon po ngayon ay hindi lang tumatawag sa simpleng hiya o konsensya. Kailangan po natin dito pananagutan. At mangyayari ang pananagutan kapag binigay natin ang lahat ng kapangyarihang kailangan ng Independent Commission for Infrastructure. Mula ho sa pagiging inutil ng ICI, patayuin natin ang ICI sa kanyang mga paa. Mula sa kawalang kapangyarihan, bigyan nating pangil ang ICI. Kaya po ang aming panawagan, isabatas sa pinakamabilis at pinaka-epektibong paraan ang House Bill number 4453. Let us provide the Independent Commission for Infrastructure all the legal arsenal it needs
para po mahabol at mapanagot ang lahat ng sangkot dito sa flood control anomaly. Yun lang po, maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Congressman San Fernando, Dito mga kababayan, papakinggan natin yung pasabog ni Congressman Toby for Chanco. his controversial speech regarding House Bill number 5699. Congressman Chanco, you're recognized. Ito na po. Yes, thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I joined the explanatory messages and the manifestations of all our colleagues who have previously spoken regarding their bill. No, I filed this bill after observing the ICI and after being invited there twice. No, so doon sa pag-imbita po sa akin, nakita ko po yung mga kailangan lang po there. At meron din ako nakitang mga kailangan idagdag doon sa panood ko ng unang hearing nila doon sa Senado. At yan po yung dinagdag natin. No? Unang-una dito, yung 3 miyembro, instead na 3, pinadagdagan po natin ng 2 pa, yung representative ng academe at representative ng NGO. What I forgot to indicate in my bill, which I hope the chairman and our colleagues will consider, is yung 3 present members, the chairman, who is former Associate Justice of the Supreme Court, Andres Reyes, former DPWH Secretary, Babe Singson, and country managing partner of SGV, Ma'am Rosana Fajardo. We have a holdover capacity, no? Kasi nasimulan na nila yung investigasyon. So sana naman, pag gumawa tayo ng bill, hindi ko ito nasama dito, na silang 3 ay may holdover capacity. At dadagdag na lang dito is yung representative ng academe at saka representative ng NGO. No? Nakita rin natin na minsan, tulad na nabanggit ng ating mga kasamahan, binabaliwala po yung sabpina ng ICI. Kaya minumukahi po natin na bigyan sila ng power of direct or indirect contempt. No? Yeah. Nakita rin natin na yung ibang mga gusto nilang imbestigahan ay lumisan at umalis sa ating bansa. So binigyan natin sila, minumukahi natin na bigyan sila ng kapangyarihan na mag-file ng hold departure order. No? Tama. At syempre, nakita rin natin na yung iba ay inilalabas yung kanilang mga assets. So binibigyan natin sila ng kapangyarihan to sequester and to attach monies and properties. No? At ito po, liliwanagin ko po, ito po ay hindi duplication ng trabaho ng Ombudsman o DOJ, kung hindi, tulong sa kanilang kapangyarihan. Noong pong hearing ng Senate, nakita ko rin po na humihiling sila ng exemption from criminal and civil liability. So ito po ay idinagdag natin sa minumungkahi po nating batas. No? So yun lang po, Mr. Chairman. So sana po itong mga batas na ito ay mapasa sa lalong madaling panahon dahil tulad po ng sinasabi po ng ating mga kasamahan dito, medyo naiinip na po yung ating mga kababayan at kahit po magsumikap yung ICI, sila po ay nahahadlangan doon sa kakulangan ng kanilang powers. So pag binigyan po natin sila ng mas maraming powers, inaasahan po natin na mas mapapabilis yung kanilang investigasyon. Yun lang po, Mr. Chairman. Colleagues, maraming salamat. Very good po. Kung ganyan, Congressman Toby Chanco, tsaka yung sila Paulo Marcoleta, at tsaka yung isang congressman. Maraming salamat po kung ganyan po yung mga ginagawa nyo yung trabaho nyo para mapabilis at medyo may angas din tong ICI para hindi ho sila na sinasabihan na kengkoy din sila na katulad nila Ombudsman Remulla. Pero although wala pa rin tayong medyo tiwala dito kasi tinatagpo ito ni BBM, pero at least maganda po yung ginawa ng mga congressman na to. Nag-ano sila ng batas para kahit papano kung gugustuhin ng ICI na magpakulong o ipapahold yung departure ng isang government officials na tatakas, ayos po yun. Medyo goods po yun kasi dati wala silang powers. So maraming salamat po mga kababayan. Hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat po sa panonood dito sa video. Huwag niyo kalimutan i-share, like, subscribe para updated po tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan. News that matters. Ingat po kayo lagi and God bless.